Sa bahagi ng Bunyog, rain or shine tayo. May lindol man o wala, pero sana wala. Tuloy-tuloy po ang laban ng Bunyog sa social media. Lalabanan din natin ang mga fake news at mga propaganda ng mga paksyong politikal. Sa lansangan, kikilos din ang Bunyog, kagaya ng ginagawa natin. Nung una, binato natin ng itlog ang Senado. Pinag-iisipan namin kung anong ibabato natin uli eh. Sa October 24, may malaking pagkilos ang kasama namin ng NATDEM sa October 24. Sa November 30, maraming mga grupo na rin ang nag-uusap para sa nagkakaisang pagkilos sa November 30. Sasama din ang Bunyog dyan. At aktibo ang Bunyog ngayon sa paghikayat sa mga estudyante, sa mga tindero, sa simbahan, na makilahok, mga karaniwang mamamayan, makilahok tayo sa protesta. Huwag tayong maniwala kay Rodolfo Asurin. Binobola tayo niyan. Ano? So dapat tuloy-tuloy ang protesta ng mamamayan para itaob ang bulok na sistema. Maraming salamat po. Kami naman po sa Workers' Challenge, pangungunahan ng mga manggagawa sa PLDT nationwide ang koordinadong pagkilos. Sisimulan sa mga koordinadong pagsusuot ng itim upang ipagluksa ang pagkalusaw, pagkamatay ng ating mga tax, ng pondong pinagpagura natin at yung mga resultant effect nito sa ating mga mamamayan, lalo na yung mahihirap na pamilya ng mga manggagawa. Magsisimula po dyan, mag-e-escalate po yan sa mga koordinadong pagkilos nationwide, sa marcha sa kalye, hanggang sa mapalaki ito, mapakita na ang araw ng November 30 ay tunay at araw ng mga manggagawa. Gusto nating ipakita sa araw ni Gat Andres Bonifacio, pangungunahan ng mga manggagawa, ang malaking pagkilos na yan upang muling ipakita sa gobyerno na naghaharing uri ngayon na panahon na para bitawan nila ang pagkapit sa kapangyarihan, panagutin ang mga kapwa nilang elitista na nagnakaw sa bayan at bigyan ng pagkakataon ang mga manggagawa na magusga dito sa mga nagnakaw na ito. Sa hanay ng bukluran ng manggagawang Pilipino, set na yan. Pagdating sa mga manggagawa, set na yang November 30 bilang lundo ng lahat ng mga laban ng mga manggagawa. Laban sa sahod, laban sa kontraktualisasyon, at dahil ngayon pumuputok ang political na krisis, lalabas ang manggagawa, sure na yan sa November 30, para magkaroon ng mga panawagan nila, mag-giit ng kanilang panawagan pagdating sa flood control project. At nilalayo ng bukluran ng manggagawang Pilipino na mas malawak na hanay ng manggagawa ang lumabas sa November 30 at magmarka bilang mga manggagawa. Wala pang partikular na detalye kung ano yung magiging kondukta sa November 30. Ito lang ang masasabi ko sa inyo, na ito na yung napapanahon at panawagan na rin ito sa lahat ng mga manggagawa, na ang mga manggagawa ay magpakita ng liderato sa demokratikong laban na ito ng mamamayan. Ang manggagawa ay siyang isa sa mga pangunahi na naapektuhan pagdating sa korupsyon dahil ang burden o bigat ng pagbubuwis sa Pilipinas ay kinakarga ng manggagawa at mamamayan at kanilang pamilya dahil VAT at saka excise tax ay ang pangunahing tax na pinagkukuhanan ng gobyerno mula sa pangangailangan mismo ng manggagawa at hindi naman galing sa kita at yaman ng kapitalista ang buwis na pinagkukuhanan ng resources ng gobyerno. Mula yan sa tax ng mga manggagawa, araw-araw na pag bumibili sila ng kanilang pangangailangan at yun ang kininanakaw pagdating sa flood control projects. At manggagawa rin ang nakakaranas
ng mga matinding epekto pagdating sa baha dahil kailangan nilang patakbuhin ang makinarya sa pabrika, silang susuong sa baha, magkaka-leptospirosis at ang kanilang mga tahanan ang nasisira. Yan ang tatrabahoin ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino at kaisa kami sa plano ng mga alyansa na kinalulooban ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Unang-una na dyan ang National Wage Coalition, kung saan kasama namin ang KMU, TUCP, nagkaisa, laban kontra sa sahod, pero kailangan na rin na itong National Wage Coalition ay manindigan pagdating sa flood control project. At dito sa pinapangunahang koalisyon ni kasamang Pete Penlac, General Secretary ng PLDT Union, kilusan ng manggagawang pangkomunikasyon sa Pilipinas, yung Workers' Challenge na naglalatag ng mas malawak na samahan ng mga union at mga di-organisadong manggagawa. Sasama ang BMP sa lahat ng pagkilos ng mga manggagawang yan. At ito lang ang pinapangako ko sa gobyerno. Sinimulan ng mga kabataan, nagkaroon ng pagkilos ang lahat ng mga pagitnang puwersa, hintayin ninyo na tumindig ang manggagawa kung saan tayo abutin. Kami sa Oriang Women's Movement sa buong bansa, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, may mga chapters kami. Ay lahat ng mga chapters namin ay kasama sa lahat ng pagkilos ng mga iba't ibang alyansa. Gaya nung 21, kasi ay kasama kami sa Luneta, okay? Doon sa pinamunuan ng Artikulo 11 at saka yung tama na. Okay? At kami ay patuloy na naglulunsad ng talakayan sa mga iba't ibang komunidad, hindi lang women. Kasi yung informal sector na nakatira doon ang mga talagang walang kita, di ba? So, kailan ipaunawa itong pinanggagawa na may connection sa buhay nila, sa kagutuman nila, sa pagkakasakit nila, sa walang tahanan nila. Kaya kailangan nila na unawain yan. At plano namin, at tuloy-tuloy organizing, kailan lumabas, no? Lumabas, magpakita, sumama sa mga protesta, dapat itong mga komunidad na to. Yan ang plano ng Oriang. Pangalawa, bukas, ang araw, no? World Food Day bukas, okay? Buong mundo. Ang 500 na women na miyembro ng Oriang ay nandun kami bukas sa harap ng NHA at magmamarcha kami papuntang DA dahil ang main issue is ng kagutuman, pero kaduktong yung yung corruption. Kaya nga gutom dahil nakokorrupt ang mga pondo, di ba, ng bayan. So kasama yan ang issue namin, yung ilantad ang mga connection sa corruption. At mga kasama, dumadalo din kami. Nakikipag-ugnay kami sa iba't ibang mga kilusan ng mga kawimenan at mga informal sector. Usapin sa budget, yung health network. Kasama din kami doon dahil binabawasan, no? Yung pondo ng kalusugan, yung usapin sa PhilHealth. Yun ang problema namin sa women, no? Sa health network na kasama ang Oriang. So lahat ng mga pagkilos, kanina sinabi ko na, ay sumasama. Issue ng manggagawa, nandun kami, no? Yung informal sector, kasama yung sinabanggit ni Luke, kasama rin kami kahit anong issue dahil naniniwala kami sa women, ang lahat ng issue na dinadanas na ating mamamayan ay konektado lahat yan. At dahil dito sa mga pagnanakaw sa pondo natin, lalong-lalo yung pandipo ng serbisyo. Yan po. Ano pa ba? Iba't ibang klase ang aming mga chapter dahil magkakaiba ang sitwasyon. Sila ang nagpapasya kung anong forma ng pagkilos ang ginagawa. Pero very active po ang ating Oriang sa lahat ng pagkilos. Maraming salamat. Ayun po. Kami sa Samahan ng Progresibong Kabataan
alam po natin na ang kinukurakot ay masakit sa bulsa at sa buhay ng kabataan, sa mga mag-aaral, at sa mga magulang naming manggagawa rin. Ang karamihan ng budget na nilalaan sa edukasyon, actually, kung titignan natin yung mga huling budget ng ating gobyerno, kailangan na ang health, ang education, sila ang pinakamataas na dapat pagbigyan ng pondo. Pero saan natin yung nakita during 2025 kung ano yung pinakamalaking pinaglaanan? Infrastructure. Tapos biglang sasabog itong corruption sa flood control infrastructure at sa iba't ibang mga proyektong peke at kinurakot na. So, syempre, nakikita namin yung sitwasyon na to at ulit, sinasabi namin, hindi kami magpapaloko, hindi kami mangmang. Nakita natin na kinat yung budget ng mga state universities and colleges. Kinat yung budget for social services, lalo na sa kalusugan at sa transportasyon. Hindi kami papayag na ang buwis na binabayaran namin ng mga magulang naming manggagawa ay bubulsahin lang habang pare-pareho kami, pare-pareho tayo, mga media, mga manggagawa, mga estudyante, mga out-of-school youth, mga magsasaka, mga umaralita, pare-pareho tayong ginagawang biktima ng sistema na to. Nakikita natin, hindi mapigil na ang galit ng masa. Nakita na natin noong September 21, nakita natin sa mga sumunod na araw. Tapos tayo pa yung sisisihin na hindi daw tayo mapayapa. Kailan ba naging payapa yung gobyerno sa buhay natin? Sila ang karibal dahil sila ang uring mapang-api habang tayo yung inaapi sa loob ng ating lipunan. Kaya yung samahan ng progresibong kabataan, kaisa ang buong hanay ng kilusang masa. Over the past few days, nakita natin sumama ang ating mga miyembro sa mga walkout ng iba't ibang pamantasan at kolehiyo. Nakita natin sa, if I'm not mistaken, nung isang linggo, Benild, magkakaroon dun sa Mapua, nagkaroon na sa Ateneo, sa UP, sa UST. Nandoon po ang hanay ng kabataan. Ang kabataan ay patuloy na nag-oorganisa sa loob ng mga pamantasan at komunidad para patuloy na mapataas yung kaalaman natin, kamalayan natin, kung ano nga ba ang tunay na ugat ng korupsyon, ang kapitalismo. Magtutuloy-tuloy po kami over the next couple of weeks. Check na makikita nyo ang kabataan sa mga pagkilos, lalo na sa bawat biyernes. Alam ko magkakaroon din pa rin ng mga iba't ibang pagkilos, yung mga pamantasan sa mga susunod na biyernes hanggang lumundo tayo sa November 30. Umaasa kaming kabataan na magkakaroon ng malawak at malakas na pagkakaisa ang lahat ng puwersang anti-kurakot sa darating na ika-30 ng Nobyembre dahil ito ang araw ng uring manggagawa, ito ang araw ng kabataang manggagawa at higit sa lahat ito ang araw ng tunay na panlipunang pagbabago. Kung minarapat ni God Andres Bonifacio na baguhin ang sistemang kanyang nakita noong kolonyal na Pilipinas ay tsak gayang-kaya rin natin gawin sa November 30. Magtutuloy-tuloy po ang kabataan hanggat hindi pa rin natatapos ang laban natin para mapanagot at makulong ang mga kurakot. At tsak din, nasasama kami sa mga kilusan ng mga kasama natin dito dahil kami po rin ay magiging susunod na henerasyon ng mga manggagawa. Magiging servidor po kami para sa servidor ng lipunan natin ngayon para magkaroon ng mas makatarungan at mas makataong mundo ayon din sa ating inaasam bilang taong bayang Pilipino.